the Lord. Ayan. Ako ay nagagalak sa Panginoon sa ating pong ginagawa na sinimulan na cell group. At praise the Lord. Sino po yung mga nakaten ng cell group this week? Taas sa kamay. Amen. Merong 4 na nagtaas ng kamay. Parang kakaunti. Ulitin natin. Sino po yung mga nag-cell group this week? Taas sa kamay. Ayun, praise the Lord. Marami, at majority. At makikita po natin, ayan, yung mga picture ng mga cell leaders at ang kanilang mga ka-cell group na nag-meet this week. Ayan po, no? Ayan, Sister Lena, si Pastor Patrick, sino pa? Si Racy, ayan, si Lau, sino pa? Ulit, ayan, si Irene, sino pa yung iba? Ayan, si Rexy, si Donna, si Wilson, si Camille. Parang ang dami ng kay Camille, Tsaka ni Lena. Ayan, so we are thankful to God. Pinupuri natin ang Panginoon dahil itong first week natin ng February, nasimulan na po natin ang cell group at nagkita-kita ang bawat isa at nagsimula na mag-cell grouping, mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating lesson 1, ayan, sino pong nakakalala ng lesson 1? Tungkol sa pag-ibig ng Diyos, di po ba? Kung paano tayong lahat ay iniligtas ng Diyos at Kanyang binigay ang bugtong na anak na si Jesus. At dun sa ating pong pag-aaral, kung naalala nyo, ang illustration po doon binigay ay yung kwento ng isang ama na mayroon siyang anak na nagtatrabaho po siya sa release ng tren. Ayan, taga-taas at taga-baba noong pong tulay sa release. At nakita natin doon kung paano po yung kanyang anak ay sacrificially inihandog niya para maligtas ang mga pasahero sa tren. Ayan, doon makikita natin na pag-ibig ng Diyos, ganun din naman, binigay niya ang bugtong na anak ni si Jesus, sinakripisyo niya, sinurrender niya para sa kaligtasan ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya tayo ngayon ay mapalad, tayo may kaligtasan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pwede ba natin bigyan ng papuri at palakpak ang ating Panginoong Jesus? Amen. Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh. Purihin po ang Panginoon. At na-encourage natin yung iba. I think yung iba po ay hindi nakapag-tawag ito, cell group, maaaring may sakit, nagkasakit, At ganun din, yung iba naman, merong nag-cell group na nakalimutan mag-picture. Ayan. So, yun po, paalala natin sa cell grouping, bago tayo maghiwa-hiwalay, mag-take picture tayo para nakikita po ng ating light group, members, cell group leaders, and members na yung gawain po ng Panginoon ay ating tuloy-tuloy na ginagampanan. Ayan. At in-encourage natin ang lahat na nating kasama sa church. Ayan po, ayun, si Riza, na kasama niya si Trixie, at saka si Atricia, at saka si Kisses. Ayan. In-encourage po natin lahat na mag-join sapagkat ito po ay bahagi ng ating gawain sa church at ganoon din sa ating pong reflection, sa ating pong take-away reflection, and encourage din natin ang lahat na mag-join. At wag po sana kayong uuwi agad kasi hanggat hindi po tayo nagka-closing prayer sa ating service, hindi pa tayo talaga tapos sa gawain ng Panginoon. So I encourage you all na mag-join at tapusin natin ang ating pong service sa pamagitan po ng closing prayer at ng pagbasbas ng Panginoon sa ating lahat. So yun po, paalala lang natin sa bawat isa. So this morning, ayan, handa na ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Ulitin natin, handa na ba kayo? Amen. Praise the Lord. So ang ating pong pag-aaral o ang salita ng Panginoon na mensahe natin ay ating pong matatagpuan sa aklat ng Genesis o Genesis 22. At ito po ay pinamagatan nating test of faith.
Ayan, sabihin niyo nga, test of faith. Ayan. Pagsubok sa pananampalataya, test of faith. Ayan. Sino po mga estudyante dito? Ayan, mga estudyante. Alam niyo, mga estudyante, karamihan nandito sa corner na ito eh. Ayan. At ang mga estudyante natin, alam natin na lagi kayong nagtetest sa classroom. Amen ba? Pang anong niyo ba ngayon? Pang anong period na ba kayo ngayon? Fourth period na. Ayan. So malapit-lapit na matapos. Pero yun nga, bilang estudyante, pag sinabing test, ano ba, natutuwa ba kayo o kinakabahan kayo? Ay, excited. Oh. Magaling yung mga excited. Pag sinabi, next week may test tayo. Oh, exciting, may test. Ayan, ganun ba ang attitude nyo? O baka mamaya, nanginginig na kayo. Ako, test na naman. Review na naman. Mahirap na naman, no? At alam niyo po, hindi lamang naman estudyante ang mga nagtetest. Kahit natapos na tayo sa pag-aaral, sa eskwela, academically, ay araw-araw may mga pagsubok tayong kinakaharap. Amen ba kayo ron? May mga testing tayo. Test ng buhay, testing ng ating pananampalataya, at yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. The test of faith. Sabay-sabay nga po nating i-confess, the test of faith. Ayan, ang pagsubok sa pananampalataya. Ang ating pong background ng ating story today is found in Genesis 22, 1-19. Ito po ay tungkol sa testing ni Abraham, no? O pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. Sabi po, the testing of Abraham challenges believers to trust God completely. Even when His command seems illogical or heartbreaking. Po yung Abraham's immediate obedience to offer his promised son, yan po yung naging pagsubok sa kanya. Tinest siya ng Panginoon kung kaya ba niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, ang bugtong niyang anak na si Isaac. Kung kaya ba niya itong ihandog, isuko sa Panginoon dahil ito ay iniutos sa kanya ng Diyos. Yan po yung pagsubok na kinaharap ni Abraham. Pero nakita natin, Abraham's immediate obedience. Siya ay sumunod kaagad-agad. No, siya po ay nag-obey kaagad sa Panginoon. Inihandog niya si Isaac. At sabing ganoon, ang kanyang ginawang pagsunod, it demonstrates that true faith prioritizes God above all blessings. Sabi nga natin, true faith prioritizes God above all blessings. Ibig sabihin po, ang tunay na pananampalataya ay laging iniuna ang Diyos, maging sa ano pa bang mga bagay o maging pagpapala. Ultimately, sinasabi po sa ating pag-aaral ngayon, God provides the sacrifice ram, proving Himself as Jehovah Jireh. Sabi niya, Jehovah Jireh. Ayan, Jehovah Jireh. Yan po ang pangalan ng Panginoon na binigay kay Abraham nung nakapasa si Abraham sa pagsubok, sa test po, no? So, before we continue, let's all bow down our heads and let us pray. Aming Ama, salamat sa umagang ito, Lord. You have brought us together in worship. Salamat, Lord, dahil napagtagumpayan namin ang mga hadlang ng kaaway. At sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin, Lord, ang tagumpay sa buhay ng bawat isa. Lord, we thank you for bringing us together this morning, and we believe, Lord, na may plano ka sa aming buhay. At ikaw po ang siyang mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Alisin mo po ang mga alalahanin, ang mga agam-agam, ang mga problema na nasa aming mga isip ngayon. At hayaan mo, God, na kami ay makapag-focus sa pakikinig ng iyong salita. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran ng krus. Ikaw ang mahayag, ang iyong kalooban, ang iyong naisin, ang aming Panginoong tanggapin sa umagang ito. Inihiling din namin ang patnubay, gabay ng Espiritu Santo sa aming pag-aaral at ibinabalik din po namin sa iyo ang lahat ng papurit parangal, pasasalamat
sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po natin, Amen. Amen. So una natin titingnan po mga kapatid ay yung the test. First point natin is the test o yung pagsubok. At sinasabi dyan na yung test na yon ay unreasonable request. No? Isang pagsubok na parang, alam mo yun, bakit unreasonable request? Kasi unang-una po, nanalangin si Abraham, no? Na magkaroon ng anak at tinugon niya ng Panginoon, pinangakuan siya na bibigyan siya ng anak. At hindi lamang bibigyan ng anak, kundi ang kanyang anak ay magiging isang bansa. He will become a nation. At yung bansa na ito ay sabi ganon sa pamagitan ng anak na ito na si Isaac ay pagpapalain. Hindi lang ang kanyang bansa, kundi ang marami pang bansa. So ito po ay isang pangako na tinupad ng Diyos after many years have passed. At ngayon si Isaac ay teenager na po. Maring teenager or maybe sabi ng ibang Bible scholars, at this time mga nasa 20s na siya. Meron ba mga ang edad dito ay nasa 20s na? Ay, mga nagtataas. 30 na kaya? 30 ka na kaya? Mga 20s ano? Ayan. Hindi nga, meron bang mga 20 na rito? 21 up to 29? Si Patrick. Palagay si Patrick Zelda. Ayan. Mga ganyang edad. Binata na. Hindi na po siya yung batang maliit nung dumating ang pagsubok na ito. So, nangangahulugan, na-develop na po yung bonding nila na mag-ama. Very close na itong si Abraham kay Isaac. So, at yung challenge o yung test, no? Pagkatapos ibigay ng Diyos, ngayon hihingin ng Diyos sa kanya na kanyang isuko. Di ba parang sa natural, unreasonable yun, di ba? Para kang nagbigay ng regalo tapos babawiin mo. Matutuwa ba kayo pag ano? Binigyan kayo ng regalo tapos babawiin uli sa inyo. Ay, akin na pala uli yung regalo ko sa'yo. Hindi ko na bibigay sa'yo. Hindi, sasamahin loob mo. Amen po ba? Parang gano'n ang gustong mangyari, no? Testing. It's an unreasonable request. Sa verse 1 and verse 2. Basahin nga po natin ang sabi diyan. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. No? Yan po yung conversation nila ng Diyos. Sinabihan si Abraham na, yun po, dalhin niya ang kanyang anak. Tignan po niyo yung pag-describe ng Diyos kay Isaac, no? Take your son, your only son. Kaisa-isa. Bugtong na anak. No? At hindi lang yun, kundi sinasabi na ang anak na minamahal niya. The only son or your only son whom you love. Sino po mga parents dito? Amen. Mahal niyo ba ang mga anak niyo? Tayong lahat na magulang ay nagmamahal sa ating mga anak. No? Sa tingin niyo, madali kaya yung pagsubok na kinaharap ni Abraham? Isuko yung anak, ihandog ang anak sa Panginoon? Madali, mahirap. Mahirap, di ba? Sa isang magulang, tayong mga magulang, sa laki ng pagmamahal natin sa ating mga anak, sobrang iniingatan natin sila, sobrang pinoprotektahan natin sila. Ayaw natin sila masaktan, ayaw natin sila mapahama. Pero yung isusurrender mo at sabi dyan, iaalay bilang burnt offering. No? Pero alam niyo ba na hindi nagtanong si Abraham sa Panginoon ng bakit? Hindi niya question ng Diyos. May nabasa po ba tayo riyan na nagtanong siya, bakit Lord? Bakit mo papahandog ang kaisa-isa kong anak? Di ba wala? May nabasa ba kayo?
Wala po. Anong sabi dyan? Siya po ay sumunod. God's test, point number 1 po natin, God tests Abraham's loyalty. No? Not to cause him to fail, but to solidify his faith. Ayan, yun pong sinusubok pala ng Diyos kay Abraham ay yung kanyang loyalty. Sabi niyo, loyalty. Sinusubok ng Diyos kung tapat si Abraham sa pagsunod niya sa Panginoon. No? Tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan yung pananampalataya ni Abraham. Sabi diyan, it is not to cause him to fail. Hindi ito para pabagsakin siya sa kanyang pananampalataya. Hindi ito para, i-discourage siya o i-down siya, kundi pagtibayin pa. Sabi niyo, pagtibayin ang pananampalataya. No? Pagtibayin. Alam niyo, may dalawang klase ng testing eh. Pag ang testing galing sa Diyos, ito ay nagbubunga ng mabuti sa atin. Pinatatatag ng Diyos yung pananampalataya natin. Pinagtitibay ng Diyos yung ating relasyon sa Kanya. Pero kapag ka po ang pagsubok, ang testing ay galing kay Satan, ang purpose po niyan ay para tayo ay pabagsakin. Ang purpose po niyan ay tayo ay ilayo sa Diyos. Ang purpose po ni Satan ay kabaliktaran ng purpose ng Panginoon sa ating buhay. Anong sabi ng John 10:10? The thief cometh to kill, to steal, and to destroy. Pero ang Panginoon na parito upang bigyan tayo ng buhay. At hindi lang po basta buhay, kundi sabi ng Bible, buhay na masagana. Sabi niyo masagana. No? Ang plano ng Diyos sa atin ay mabuti, maganda, best. Pero ang kaaway, pag siya ang nag-test sa atin, ang hangarin niya ay ibagsak po tayo. Ilayo tayo sa Diyos. Kaya, mahalaga na kapag may pagsubok tayo sa buhay o testing tayo, alamin natin kanino ito nanggagaling at ano ang layunin. So dito sa test ni Abraham, sinasabi po na hindi siya nais ng Diyos na bumagsak, kundi ang nais ng Diyos lalo pang tumibay ang kanyang pananalig, pananampalataya sa Diyos. Sino po ang may gustong lalong tumibay ang inyong faith sa Lord? Amen? Tayong lahat. Gusto natin yan. Lalo tayong lumapit sa Diyos. Lalo tayong maging matibay sa ating pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Sabi po diyan, next slide, the test concerns what is dearest to Abraham, his son Isaac. Ayan na nga, pinakamamahal niya na anak itong si Abraham. Tandaan po natin, bago to si Isaac pinanganak, merong naunang anak si Abraham. At ang pangalan po niyan ay si Ishmael. No, si Ishmael, kung 20s na itong si Isaac at this time, maaaring magte-30 na si Ishmael. No? Mas matanda kasi si Ishmael kay Isaac. Pero tingnan po ninyo, ang ginamit na salita ng Panginoon ay ang iyong bugtong na anak. So meaning, ang kinikilala ng Panginoon na anak, kaysa isang anak ni Abraham, ay si Isaac ayon sa kanilang covenant. Sabi niyo, covenant. No, yung kanilang sumpa, yung kanilang pangako. Tandaan niyo, meron tinatawag na Abraham covenant. Abraham's covenant. Na kung saan pinangako ng Diyos na sa pamagitan ng kanyang anak na si Isaac, ay pagpapalain niya ang buhay ni Abraham. Kakaroon siya ng maraming anak. At ito'y magiging isang bansa. Ayun na nga, ang bansang Israel. At sabi ng Panginoon, tumingin ka sa langit. Kung gaano karami ang mga bituin nakikita mo, ganon karami ang magiging iyong saling lahi. Tumingin ka sa buhanginan sa dagat. Kung gaano karami ang buhangin nakikita mo, ganon karami ang magiging iyong mga descendants, sabi ng Panginoon. So, ang binigay na promise ni Lord kay Abraham, ito'y matutupad kay Isaac.
Bagaman si Ismael po ay naging isa ring bansa, siya po ang pinagmula ng mga bansang Arabo, no? At ito namang si Isaac ang pinagmulan ng bansang o bayang Israel. So, pag trinace po yung mga ninuno niyan, sila po ay magkapatid sa ama, si Ismael at si Isaac. Ayan. Pero ang kinikilala ng Diyos na kanyang anak, bugtong na anak, ay ang anak na pinangako ng Diyos, si Isaac. Now, sabi ganoon, ang testing ay ng Diyos ay patungkol sa pinakamamahal niyang anak. Alam niyo, mahirap yon, di ba? Mahirap isurrender yung pinakamamahal mong anak. Kaya, tinanong ko kayo kanina, kaya ba nating gawin yung ginawa ni Abraham? Palagay ko, marami sa atin tatanggi. Lord, iba na lang po yung hingin nyo. Yung anak na lang ng kapitbahay namin. Yung adik na lang. Ayun, pwede nyo pong kunin yung buhay, no? Ay, yung anak ko po, mabait yung anak ko. Ayan, masunurin yung anak ko. Mahal na mahal ko yung anak ko. So, hindi po natin basta-basta kayang isusurrender yan. Pero yan po yung pagsubok na kinaharap ni Abraham. Pinakamalapit sa kanya. Sabi pong ganoon, God may test us by requiring us to surrender the very blessings He had given us to ensure He remains first in our lives. Ayan, tingnan natin yung next slide. Baka nandyan yan, binasa ko. Sinasabi na God may test us, no? Okay, hindi pa pala yan. Balik muna po doon. Maaari raw po ang pagsubok dumarating sa atin ay hinihingi ng Diyos sa atin yung sabi niya nga pinaka mahalaga sa atin, pinakamamahal natin, minsan, yung pinaka-blessing na bigay ng Diyos sa atin, inihingi niya sa atin para tiyakin niya na siya ang una talaga sa buhay natin. Na hindi natin pinagpalit siya doon sa blessing. Merong iba kasi mga tao na kapag tumanggap ng blessing, mahal nila yung blessing pero nakalimutan nila yung blessor. Amen. No? Tinangkilik nila yung blessing ni Lord, pero sumobra naman, napunta naman dun sa blessing yung kanilang pagmamahal, yung kanilang devotion, na nakalimutan nila si God na nagbigay ng blessing. Yun ang gustong tiyakin ni Lord dito sa pagsubok na ito. Kaya, sabing ganon, God may test us by requiring us to surrender the very blessings. Mismo ang blessing na bigay ng Diyos, titignan niya kung kaya nating ibalik sa Kanya. Sino po ang tumanggap ng blessing sa Lord? Marami tayong blessing. Blessing ng buhay, blessing ng kalakasan, health, no? Blessing ng pamilya, blessing ng trabaho, no? Yung iba sa atin, may trabaho dito. Yung iba, pinagpala ng Diyos, nakarating pa sa ibang bansa. Andiyan ba kayo? Nakapag-work abroad. That's a blessing from the Lord. Ngayon, ang tanong, pag yan ba'y binawi ng Diyos? Yung mga blessing na ating natatanggap sa buhay, kaya ba nating tanggapin yan? Kaya ba nating sabihin, Lord, praise the Lord pa rin, kahit mawala ang mga yan? Yan po ang test na pinapakita kay Abraham. Kung kaya niya, purihin ang Diyos sa kabila ng lahat ng yan. Sa Job chapter 1:21 po, sinasabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sinabi ni Job sa kanyang karanasan sa buhay, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang may karapatang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Alam niyo, nung araw, meron kaming karanasan ni Sister Beck na kami po ay na-scam. No? I remember at that time, merong nangako sa amin na
Pastor, dadaling ko kayo sa ibang bansa at doon kayo magpapastor. Sabing ganon. At sagot lahat ng pangailangan nyo. At that time, bagong mag-asawa pa lang kami ni Sister Beck. At syempre, pag narinig mo yung alok na yon na sa ibang bansa, syempre, matetempt ka, di ba? Meron ba sa inyo na tumatanggi pag sinabing punta kayo sa ibang bansa? Wala, di ba? I-grab mo yun, opportunity. So at that time, pinangakuan po kami. At kami ay excited. Ang ginawa namin mag-asawa, dahil umuupa pa lang po kami sa Maynila, wala pa po itong church natin, no? Binenta namin lahat ng gamit namin. Binenta namin yung mga mahalagang gamit namin. And then yung iba, inuwi namin dito sa Cavite. Inuwi namin yung higaan, yung rep, yung mga malalaking bagay. Then yung iba, hanggang dumating yung time, kasi sabing ganun sa amin, itong petsa na to, lilipad na tayo, punta na tayo sa ibang bansa. Hindi lang naman po kami. May mga iba pa kami kasama noon. At excited kami. No? And then dumating yung time ng petsa, hindi natuloy. Yung lipad. Cancel. Postpone. Dahil sinit na naman ng ibang petsa. Ang nangyari po, dahil nawala na yung lahat ng gamit namin, umuwi kami sa bahay ni Sister Beck. Wala kaming tulugan. Wala kaming higaan. Sabi niya, paano tayo matutulog nito? Wala tayong higaan, wala tayong kainan, wala tayong lamesa. Wala lahat. Naubos. Kaya ginawa namin, yung aming ninang na nag-encourage sa amin, pinuntahan namin. Sabi namin, Ninang, wala na kaming gamit sa bahay. Damit na lang ang natira sa amin, tsaka maleta. Sabi namin, pwede ba kami makituloy sa inyo? Dahil nga siya yung nag-encourage sa amin, tinanggap naman kami. Sa madalit salita po, nakaranas kami ni Sister Beck at that time na mawala ang lahat sa amin. Damit lang namin ang natira. Para ba yung nasunugan? No? Hirap yun, no? Pag nasunugan ka, ubos. Manakawan ka na raw ng 10 beses, wag ka lang masunugan. So pag nasunog, ubos lahat eh. Nung nangyari po sa amin yon, doon ko na-realize, sabi ko, Lord, kahit na nawala lahat ito, at kahit naloko kami at hindi kami natuloy, maglilingkod pa rin kami sa iyo. Magpapatuloy kami sa iyo. At yun po yung nangyari bago kami nagpastor dito sa Cavite. The Lord has given and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Huwag tayong matakot na isuko sa Panginoon ang lahat ng binigay niya sa atin. Ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kalakasan, ang trabaho natin, lahat yan. Huwag nating ipagkait sa Panginoon pag hiningi niya yan. Kaya nga, ang next question ko po sa inyo, are we willing to surrender everything to God? Kaya ba nating isuko ang lahat sa Panginoon? Hello? Yung mga bagay na mahalaga, mga bagay o mga taong importante sa ating buhay, no? The things we most hold on. Diba? May mga ano tayo. Hino-hold on tayo dito sa mundong ito eh. Pwedeng pera, pwedeng pamilya, no? Maybe people in our lives, family and friends. Maybe valuable things in our lives, no? Mga material na bagay. Pwedeng trabaho natin. Mayroong iba talagang sobrang tawag yan? Masyadong kapit talaga sa trabaho. Na halos, yung nga, may mga tinatawag tayong workaholic, no? Na puro trabaho na lang ng trabaho. Kalimutan na ang Diyos. Merong iba magpe-pray pag walang trabaho, Lord, bigyan mo ako trabaho. Nangangako ko sa'yo, Lord, pag may trabaho na ako,
maglilingkod ako sa iyo. Ang dami hong ganyan na pinag-pray namin. Nung nagkatrabaho, nawala na sa Panginoon. Nawala na sa church. Andiyan ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang ganon. Pag nag-pray ka ng blessing sa Lord, at sinagot ng Diyos, magtapat ka lalo sa Panginoon. Amen. Hindi yung, dahil pinagpala ka, na-bless ka, yumaman ka. Alam nga, sabi ko nga, doon sa mga paalala lagi sa ating church, no? Lalo na sa ating mga kabataan, na alam nyo, pagka blines kayo ni Lord, pinagpala kayo, umangat kayo sa buhay, yumaman kayo, huwag niyong kalilimutan ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan ng church. Huwag niyong kalilimutan kung saan kayo nanggaling. Amen ba? Kasi yung iba, nakakalimot sa sobrang dami ng blessing sa buhay. Nakakalimot. At yun po ang malungkot na pangyayari. Tandaan niyo, kung walang blessing si Lord, hindi kayo makakarating sa inyong kinalalagyan ngayon. Amen? Kaya dapat lang, priority pa rin natin ang Diyos. Ay tumangat tayo sa buhay, yumaman tayo, gumanda ang ating status sa buhay, manatili tayong tapat sa Diyos. Mapagpakumbaba sa Diyos. Amen? Ano pa ang pwede nating isuko sa Panginoon? Yung ating leisure time. Sabi niyo, leisure time. No, yung oras natin para sa sarili, para maging masaya tayo. Ayan. Our vacation time. Ano pa? Our staycation time. Ayan. Kaya ba nating isurrender yan? Our talent, our gifts, spiritual gifts, and ministry gifts. Kaya ba natin surrender? At syempre, panghuli, last but not the least, no? Kaya ba natin surrender yung bank account natin sa Lord? Kaya ba natin surrender yung wallet natin sa Lord? Yung pera natin sa ating buhay. Tanongin mo yung katabi mo, kaya ba, kapatid? Can we really offer them to the Lord if God asks us to? Kaya ba? Material lang pong bagay yan. Itong hinihingi ng Diyos kay Abraham, buhay ng kanyang anak. Many Christians po struggle on this area. Totoo naman po, pagka surrendering ng pinag-uusapan, Pastor, iba na lang i-preach mo. Love na lang. February naman ngayon eh. Ayan, puro love na lang ang gusto natin marinig. Huwag po yung ganyan, Pastor, parang masakit sa puso yung inyong pinipreach. Amen. Pag nasasaktan po tayo, mas mabuti po yan sa atin. Amen. Nangangahulugan, tumatagos ang salita ng Diyos sa ating puso. At yun po ang purpose ng salita ng Diyos. Para tayo po ay turuan. When God asks us to offer everything, are we willing? Just like Abraham. Tandaan natin lagi mga kapatid, life is more important than money. No? May kasabihan nga, kikitain pa natin yung pera, pero ang buhay, hindi na natin may babalik. Lalo na ang kaligtasan, pag namatay ang tao, na wala pa kay Kristo. Amen po ba? Ganon kahalaga ang buhay ng tao. Kaya, ano ang mahalaga sa atin ngayon? Buhay o mga material na bagay? Yan po yung ating pagnilay-nilayan. Next point natin, the response. Sabi po, the response. Ano po ang nangyaring response ni Abraham? Sabi diyan, immediate obedience. Sabi niyo nga, immediate obedience. No, mabilis na pagtugon. Yan ay nasa verses 3 to 10. Ayan. Sabi diyan, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. And when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in distance. 3 araw na po, naglalakbay sila, sabi. At sabi niya sa kanyang servant, stay here
with the donkey while I and the boy will go over there. We will worship the Lord and we will come back to you. Aakyat kami ng anak ko, sasamba sa Panginoon, hintayin nyo lang kami at kami ay babalik. Bago po niya sinabi yan, alam na niya na kailangan niyang ihandog si Isaac. No? Kung siya po ay titingin sa natural, pagbabalik siya, mag-isa na lang siya. Kasi hindi na niya kasama si Isaac. Kung natuloy yung paghahandog niya, wala na si Isaac. Patay na. Di po ba? Pero yan po yung kanyang pananampalataya. Sinabihan niya yung mga servants niya, hintayin nyo kami. Babalik kaming dalawa. Ayan. Next verse, sabi ganyan, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Ayan na po. And he himself carried the fire and the knife. And the two of them went together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? So, by this time, alam na po ni Isaac ang proseso ng paghahandog, ng pag-worship sa Panginoon. Pag nag-worship po sila, lagi silang may inihahandog sa Diyos na burnt offering. At yun po yung lamb o ram. So sabi ni Isaac, andito na po yung mga kahoy, no, the wood, ano pa yung iba? Yung apoy, para sunugin yung kahoy, pero asa na yung ihahandog? Yan, nanap niya, no? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Imagine niyo kung kayo si Isaac. Alam niyo na kapag may worship kayo sa Lord, mayroong offering, ihahandog sa Diyos na lamb o na hayop. Ano? Ando sila mag-o-offer, walang dalang hayop. Siguro naglalaro sa isip ni Isaac. Mukhang ako yata ihahandog ng tatay ko. Atay ako dito. Silang dalawa lang eh. Si Isaac ay yung maghahandog, tatay niya, si Abraham. Walang ihahandog, malamang siya talaga yung nasa isip niyang ihahandog. Next, sabi po ng next verse, when they had reached the place, God had told him about Abraham, built an altar there, and arranged the wood on it. Ayan na. Inihanda na nila po yung altar. At tinalian na. Tinalian na ni Abraham ang kanyang anak and laid him on the altar on the top of the wood. Tinalian, hiniga doon sa altar, and he reached out his hand and took the knife to slay his son. So sa point na to, alam na ni Isaac na siya talaga yung ihahandog. Pero wala tayong nabasa dyan na nagreklamo siya. Amen ba? Wala siya nabasa dyan na nagsabi, wag naman po, tatay. Bakit ako ihahandog dyan? Diba? Wala siyang gano'n. Wala siyang complain. Wala siyang reklamo. Hindi siya nagsalita. Tinuloy lang ni Abraham ang kanyang ginagawa. Kinuha niya yung kanyang knife at handa na siya ihandog ang kanyang anak sa Panginoon. May next slide pa ba yan? Ay, next verse? O wala na? Wala na. Okay, so, yan po ang pangyayari dyan, no? Immediate response. Abraham acts instantly, rising early, no? Displaying fast obedience over slow disobedience. Alam niyo yung pinakita ni Abraham, mabilis na pagsunod. Alam niyo, pagsusunod ka talaga sa Panginoon, mabilis eh. Pero kung ayaw mo sumunod, mabagal. Amen? Slow disobedience. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan yun eh. Doon kinuha yan. Pagka ikaw ay sumusunod, gusto mong sumunod sa Panginoon, mabilis kang aaksyon. Mabilis kang gagalaw, susunod. Pero kung ikaw ay ayaw sumunod, ang dami mong dahilan, excuses.
hindi ka talaga gagalaw. Magiging slow disobedience ka. Amen po ba kayo? Amen po ba? Yan. Sabi po, Abraham believes God can fulfill His promises even through death. No? As shown by his belief, they would both return. Yun nga po, no? Sinabi niya, babalik silang dalawa. Bagaman alam niya, kailangan ihandog niya yung kanyang anak. Sabi pong gano'n, true faith is demonstrated through actions of obedience. Sabi nga niyo, true faith, true faith is demonstrated through actions of obedience. Even when we don't understand why. Ayun. Sabi ganyan, ang tunay po na pananampalataya ay sumusunod sa aksyon. Kahit hindi niya naintindihan, naunawaan kung bakit. When God asks us to surrender someone or something to Him, we need to obey at once, even when we don't understand the reason why. No, kapag kagaya ito, pinagawa ng Diyos sa kanya yan, sumunod siya, kahit hindi niya naintindihan bakit. Minsan sa buhay po ganoon. Merong nais ang Diyos pagawa sa atin, o meron siyang sasabihin sa salita niya, or even sa church, meron po tayong gagawin. Ang kailangan lang natin ay obedience. Sabi niya, obedience. Minsan din na natin kailangan maintindihan muna bago tayo sumunod. Ang tinitingnan po ron ay yung attitude natin. Kung kaya nating sumunod. No need to explain why. Sabi po dyan, God knows what's best for us. Sabi niyo, God knows what's best for you. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti sa atin. Hindi na niya kailangang ipaliwanag ba't niya pinagagawa yun. Pag may pinasurrender siya sa atin, para sa ating kabutihan yun. Amen po ba? Minsan gusto natin, maintindihan muna natin bago tayo sumunod. Sa military, meron pong kasabihan na obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. At karamihan po ng mga nagreklamo ay yung mga hindi sumusunod. Andiyan po ba kayo? Hello? Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang ganon. Sumunod muna tayo para makita natin yung blessing. No? Tanda natin, in obedience, there is always a blessing. Lagi ko pa yung sinasabi. Sa pagsunod, nandoon lagi ang pagpapala. So si Abraham, sinunod niya ang pinagagawa ng Diyos kahit mahirap. No? Hindi po siya nagtanong, hindi po siya nagduda, hindi po siya nagalit sa Diyos. Ganun ang ginawa niya. And for us to have the attitude of obedience, mahirap po talaga yan kasi ang nature natin, tayo po ay disobedient. Andiyan ba kayo? Tayo mga tao ay matitigas ang ulo. Sabi mo sa iyong katabi, matigas ulo natin eh. Hindi tayo masunurin eh. Amen? Kasi pasinin nyo, pag merong iniutos sa atin, ano agad ang unang reaction natin? Negative. Di ba? Kung di tayo magtatanong, negative agad yung ating pakiramdam. Nature po natin yun. Hindi tayo masunurin. Pag may pinagawa sa atin, iisip tayo ng ibang paraan para huwag sundin yung pinagagawa. Yan ay nagsisimula, bata pa lang, sa mga bata. Ha? Utusan nyo, maghugas ka ng pinggan, anak. Mag-iisip yan ng paraan para mag-excuse. Mamaya na lang. Andiyan ba kayo mga anak? Ano pa ba ibang excuse sinasabi nyo? Mamaya na lang, o kaya dededmahin kayo. Di ba? At yun, habang bata, nagsisimula, dala-dala po yan, hanggang paglaki, hanggang pagtanda. Kaya alam nyo ba na, habang tumatanda ang tao, mas lalong tumitigas ang ulo? Amen ba kayo ron?
Ang pinakamahirap witnessan at dalhin sa Panginoon ay ang matatanda. Kasi ubod na ng tigas ng ulo matatanda. Subukan niyo mag-witness sa bata, mas madaling manampalataya at sumunod sa Panginoon. Subukan niyo sa matanda, ang daming katwiran, ang daming dahilan, ang daming excuses. Hello, andiyan ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag tayong gano'n. Huwag tayong mag-excuse. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Next, sabi po, the provision. Third point natin is the provision. And sabi po dyan, Jehovah Jireh, sa verses 11 to 14. No? Okay, basahin nga po natin sabay-sabay. Samahan niyo ako. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here am I, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do anything to him. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from your son. Your only son. Ayan. So, lumitaw na po bigla ang anghel at pinigilan na siya upang wag na niyang matuloy. Ayan. So, yan yun, no? And then, sabi pong ganon, God stops the sacrifice and provides a ram. So, hindi talaga plano ng Diyos na kunin si Isaac. Bakit? Kasi siya nga ang nagbigay kay Abraham ng anak na si Isaac. At God will never contradict Himself. And in His Word will never, in His Word. No, ang Diyos, pag nangako, tutuparin niya. Amen ba kayo ron? Kasi anong karakter ng Diyos? Ang Diyos ay tapat. Sabi niyo, ang Diyos ay tapat. Kabaliktaran ng tao. Ang tao po ay nagbabago ang isip. Amen. Pwede kang pangakuan ngayon, bukas, goodbye, yung pangako. Kaya yung sabi ko sa iyo, kami nakaranas. Pinangakuan kami na magpapastor ako sa ibang bansa. Goodbye. Kasi pangako lang pala yun. Ang tao, nangangako, pero hindi natutupad minsan. Nabibigo. Subalit ang Diyos, pag nangako, ito ay kanyang tinutupad. Amen po ba? God is faithful, sabi natin. God is faithful to His promises. Ayan, tapat ang Diyos. Kaya pinigilan niya yung sacrifice at siya ay nag-provide ng isang ram o lamb, no? Because God is a provider and a rescuer. Sabi niyo, God is a provider and a rescuer. Tingnan niyo yung ginawa ng Diyos. Binigyan na siya ng ihahandog at ni-rescue pa sila sa masamang pangyayari. The act establishes that God requires the heart. Sabi niyo, heart. Tinitingnan pala dito sa nangyaring ito ng Diyos ang kanyang puso. No? Hindi yung human sacrifice. Not the human sacrifice. Foreshadowing God's own provision of Jesus Christ as the final sacrifice. No? Dito po isinasalarawan kung paano inihandog, no, ni Abraham ang kanyang anak sa pagsunod sa Diyos na siya pong foreshadow, no, para pong anino ng gagawin ni Kristo na pagliligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ang pagkakaiba sa kanila, si Isaac hindi natuloy, nabuhay siya. Pero si Kristo ay namatay sa krus para iligtas tayong lahat. Amen po ba? Si Isaac, hindi natuloy yung kanyang kamatayan, pero sa kanyang pagkakaligtas, na-bless ang bayang Israel. Na-bless ang bayang Israel. Kay Jesus, nung siya'y namatay si Jesus sa krus, pero ang nag-benefits ay hindi lamang ang bansang Israel, kundi ang buong sanlibutan. Amen po ba?
Buong sanlibutan ang iniligtas ni Jesus. Kay Isaac, nung hindi siya namatay, bayang Israel lamang. Yan po ang pagkakaiba. Pero sila po ay pareho, na sabi nga, merong comparison, merong similarities. Ngayon, sinasabi po na trust God or trust that God will provide a way when He calls you to a difficult task. Ulitin ko po, trust God, God will provide when He calls you to a difficult task. Magtiwala daw po tayo sa Diyos kapag mayroong pinagagawa ang Diyos sa atin na mahirap na pagsubok. Tayo po, ang sabing ganon, o dito sa kwento na to, makikita natin, God provided. Jehovah Jireh. Sabi niyo, Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin po niya, ang pangalan yan ay the Lord will provide. Ang Diyos ay tutugon, magkakaloob, no? At dito po, hina-highlight ang karakter ng Diyos na siya po ang ultimate provider at faithful sustainer. Sabi niyo nga, ultimate provider and faithful sustainer. Faithful sustainer. Susustain tayo ng Diyos, ipoprovide tayo ng Diyos. Bakit po? Kasi tayong lahat, we are deeply needy people. Tayong lahat po ay laging may pangangailangan. Andyan ba kayo? Sabi mo siya katabi, needy people tayo. No? And sometimes we need emotional support. Minsan, yung emosyon natin, kailangan ng support. Andiyan ba kayo? Minsan naman, kailangan natin financial support. Andiyan ba kayo? Minsan naman, ang kailangan natin, mga financial related sa emergency or crisis. Tandaan po natin, sa mga panahong yan, pwede tayong lumapit sa Diyos at angkinin natin ang kanyang pangalan na pinangako, Jehovah Jireh, our great provider. We can call Him that because God is our provider. No, pinapakita po ng kanyang pangalan dito na hindi lamang physical needs ang tinutugon ng Diyos, emotional needs, spiritual needs, but the ultimate salvation through Jesus Christ. So dito po sa ating pag-aaral, makikita natin, pumasa si Abraham sa pagsubok. Abraham passed the test. Why? Because he had a faith. Sabi niyo, faith. He had a faith that pleases God. Ang kanyang pananampalataya ay ikinatuwa ng Diyos. Sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin mapiplease ang Diyos. Hindi natin mapiplease ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Hindi natin mapiplease ang Diyos sa pagiging mabait, pagiging magandang loob. Hindi po yun ang nagpiplease sa Lord. Ang pwede po nating gamitin para ma-please ang Lord ay yung ating faith. Sabi niyo, faith. Pananampalataya. Sabi ng Hebrews 11:19, Abraham believed God could raise Isaac from the dead, fulfilling the promise of descendants despite the command to sacrifice him. Naniwala, nanampalataya si Abraham na hindi, o kahit na mamatay si Isaac, na siya ay bubuhayin ng Diyos. Yan ang pananampalataya niya. Sa New Testament, makikita natin, sinabi ni Jesus sa John 11:25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So, yung pong pananampalataya ni Abraham ay siya rin dapat pananampalataya natin ngayon ng mga Kristiyano. Amen ba? Nananampalataya ba kayo na kapag kayo namatay, bubuhayin uli kayo ng Panginoon? Ako'y nananampalataya. Sister Beck, si Mami, one day, makikita ko ulit, makakasama ulit natin. Bakit? Ang pangako ng Diyos, kahit ikaw patay na, namatay ka na, bubuhayin ka uli. Dahil si Jesus ang buhay at muling pagkabuhay. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Jesus is alive. Jesus is our resurrection and our life.
Sabi, faith is being tested in times of need, in times of emergency, and in times of crisis. Bali, wala po yung faith natin kung hindi tayo dadaan sa pangangailangan, hindi tayo dadaan sa emergency o sa crisis, no? O crisis. Ang sabi ng Bible, in time of need, God is our Jehovah Jireh. No? Sa mga mayroong needs financially. Sabi ng Philippians 4:19, He supplies all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus our Lord. Siya ang ating tagatugon ng pangailangan. How about in times of emergency and crisis? Sabi naman po ng Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kapag may emergency, tatakbo sa ospital, nabagok, na mild stroke, ano pa? Any kind of emergency. Psalms 46:1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kapatid, our faith is the key that will unlock God's power in our lives. Yung faith natin, yan po ang susi. Magbubukas parang kapangyarihan Diyos ay kumilos sa ating buhay. Amen ba? So sa ating faith, manampalataya tayo, God will provide for you. Believe, God will heal you. Believe, God has a wonderful plan for your life. Believe that God can deliver you from evil, and believe that God will save you from eternal hell. Amen ba? Pansinin nyo, lahat yun ay may salitang believe. Sumampalataya tayo. Yun ang susi. Ang sabi po ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Pag sumampalataya ka sa Panginoon, hindi lang ikaw ang maliligtas, pati ang lahat ng iyong kasama sa loob ng bahay. Sa John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, ang sinumang walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa Romans 10 verse 9, sabi niya, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen ba kayo, mga kapatid? At sa panghuli, merong gantimpala, tinanggap si Abraham. Ano yon? Sa 15-19, a confirmed covenant. Dahil po siya ay sumunod, ni-reaffirm ng Diyos ang covenant sa kanya, ang pangako. Ano yung pangako? Promising to bless Abraham and multiply his descendants. So lalong pinagtibay pa ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Tandaan po natin, obedience brings intimacy with God and a deeper understanding of His faithfulness. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, lalo natin siya makikilala ng mas malalim pa sa ating buhay. Makikita natin na tapat ang Diyos, hindi nagkukulang sa atin. Amen. Mabuti ang Diyos. Inaalagaan niya tayo. Inililigtas niya tayo sa lahat ng kapahamakan. Hindi siya nagbabago magpakailanman. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, at sa ating pagtatapos, sabi nga, Abraham was willing to give his best to God. Naway maging mabuting halimbawa natin si Abraham. Willing siya ibigay ang best sa Panginoon. This passage invites a posture of fear, awe, and profound gratitude for God's faithfulness to His covenant promises. Nawa po, maging inspirasyon, maging mabuting halimbawa ang patotoo ni Abraham sa atin sa umagang ito. Maging masunurin tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Isuko natin ang anumang hilingin ng Diyos na isuko sa Kanya. Huwag tayong magtanong, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magreklamo sa Diyos. Bagkus, sundin natin
ang pinagagawa ng Diyos. Tayo po yumukod tayo manalangin. Aming Ama, salamat Panginoon sa test of faith na aming pinag-aralan sa umagang ito. Lord, why kapulutan namin ng aral ang pagsunod ni Abraham sa iyo. Ito po'y nagpapakita ng true test of faith. Na si Abraham ay tunay nga ginawa mo, Diyos, Ama ng mga mananampalataya o Ama ng pananampalataya. At siya po'y inilagay mo sa Hall of Fame, Hall of Faith sa Hebrews chapter 11. Kasama ng mga mananampalataya sa lumang tipan na sumunod at nagtiwala sa iyo. Aming dalangin, Panginoon, na nawa ang pananampalatayang ganito ang ipagkaloob mo sa amin, na kayang isuko ang anuman na iyong hihilingin isuko sa iyo. Maging ito man, O Diyos, ay ang aming buhay, aming kalakasan, ang aming trabaho, ang aming pamilya, aming, O Diyos, kaperahan. Huwag kaming mag-atubili na isuko ito sa iyo, Diyos. Dahil ikaw ang nakakaalam ng pinaka-best sa aming buhay. At wala po kaming isusuko sa iyo na hindi mo kayang ibalik ng doble, ng 100 beses, na kagaya ng batang nagandog ng isda at tinapay, na ng kanyang inihandog at sinuko ito sa iyo, Lord. Bless po po ito, pinadami at minultiply, O God. Alam namin, kapag ginawa rin namin iyon, maaaring mahirap sa umpisa, pero ang pangako mo ay laging tapat. At hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami bibigoyin, Panginoon, sapagkat ang nais mo sa amin ay ang pusong sumusunod. I pray that we will learn to obey you, Lord. Obey your word. Obey, O God, your will for us. Sa umagang ito, mga kapatid, ako ay nililid ng Panginoon na hilingin ang bawat isa na narito ngayon, kung kayo po ay merong nais na isuko sa Panginoon sa inyong buhay. Alam nyo na nag-i-struggle kayo dito, matagal na kayo na merong struggle na isuko ito. Kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Sa umagang ito ang panahon na tinakda ng Diyos para magawa nyo ang pagsukong iyan. Habang tayo lahat nakaupo at nakapikit, ihilingin ko lang na tumayo ang sino man na merong nais isuko sa Panginoon. Tumayo sa kanyang kinaupuan at mangusap sa Panginoon. Hindi ko tatanungin kung ano yung susuko sa Panginoon. Kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. So kung kayo po ay mayroon nais na isuko sa Diyos, hinihiling ang Diyos na inyong i-give up, i-surrender, tumayo lang po tayo sa ating kinaupuan. And God knows our heart, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manatiling nakayukot, nakapikit. Huwag po nating tingnan kung sino ang mga nakatayo. Let this moment be a moment for God to speak to us. Yes, Lord. Hallelujah. Touch us, Lord, by your Spirit and just lead us by your Spirit, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong Holy Spirit. Siyang humihipo ng mga puso namin. Na siya, O Diyos, kumikilos sa aming mga buhay. Susunod kami, Lord, gaya ni Abraham. Nais namin i-please ka, Panginoon. We wanna please you, Lord. We wanna obey you, Lord. Ano man ang inihiling mo sa amin, mahirap man isuko, masakit man isuko. Pero susunod pa rin kami sa iyo, Diyos.
susunod kami. Nais ko pong ipanalangin kayo sa umagang ito. Aming Ama, nakikita mo ang iyong mga anak na nakatayo sa umagang ito, Diyos. Nangungusap sila sa iyo. Nangungusap ka sa kanila. Alam mo, O Diyos, ang kanilang nais i-surrender sa iyo. Hinihiling ko lang sa iyo, Panginoon, na sa kanilang pagtayo, pag-admit at pagsunod, Panginoon, na ikaw na ang kumilos sa kanilang puso't buhay. Ikaw na, O Diyos, ang gumalaw at gumawa ng himala, gagaya ng ginawa mo kay Isaac at kay Abraham. Ipuin mo ang puso ng iyong mga anak na nakatayo. Ikaw, Diyos, ang magbigay, Panginoon, ng comfort ng iyong Holy Spirit. At amin pong sama-sama sinusurrender ito sa iyo. In the name of Jesus, Lord, we surrender all these things, all that is in our hearts right now, in the name of Jesus. Kunin mo po ito sa amin kung ito'y makakasama sa amin. Kunin mo po ito sa amin, O Diyos, kung meron itong negatibong epekto sa aming buhay. Palitan mo ito, Diyos, ng pagpapala sa aming buhay. We thank you, Lord, and praise you this morning for touching our hearts with your message. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa pagsunod sa iyo sa umagang ito. Nangkin namin ang iyong pangako, Lord, na sa pagsunod sa iyo, mayroong pagpapala. Nangkin namin ang iyong salita na nagsasabing, obedience is better than sacrifice. So bless your people right now who obey your call, who obey, Lord, your leading today. This is our prayer with thanksgiving, with praise and glory to your holy name. We bring back to you, Lord Jesus, the highest praise, the highest glory. In your holy name we pray. Everybody say, Amen.